Good day mga chinggu, and for today's video ay naimbitahan nga naman tayo sa isang birthdayhan. Si nanay nga lang pala ang inimbitahan dito at isinama laang ako. Patanghali na nga noong kami nakarating dahil may mga ginawa pa sila noong umaga. Pagkarating ay ito ang gawain na pwede para sa amin. Pinakayod nga sa amin itong kamuting kahoy dahil gagawin daw itong bola-bola. Ngayon nga pala ay araw ng tulungan at bukas naman ang birthdayhan. Ganon talaga dito sa amin kapag may malaking handaan. Pagkatapos nga namin ditong magkayod ng kamuting kahoy ay sunod naman naming inasikaso ang buko na gagawing buko pandan. Hindi ko nga lang nakuhanan ng video kasi napaka-busy talaga namin diyan. Hindi na nga kami tumulong dito sa pagbabalot nitong embutido kasi kakaunti lang naman ang babalutin at baka naman mabitin, charis. Akala ko noon napakahirap at napakamahal gawin itong embutido pero hindi naman pala. Kasi naman madalas na punsyonan dito sa amin ay talaga namang laging meron nito. Isa lang naman ang embutido sa paborito kong kainin sa tuwing may handaan. At nang maluto na nga itong lumo ay nagsimula na ngang magkainan ng pananghalian. Nang dahil sa lumong ito ay naalala ko tuloy si Ma Erning doon sa aming school noon. Isa kasi ang lumo sa pinakamura at pinakasulit na ulam sa karinderya ni Mano Erning nung kami nag-aaral pa ng high school. Pagkatapos nga naming magkainan dito ay sinimulan lang rekaduhan ni Kuya aring mga karne. Bukod sa napapadali ay mas sumasarap nga naman itong ating karne kapag minamarinate muna bago lutuin. Kung mapapansin nyo naman, hilaw pa yan pero parang ang sarap na talagang kainin. Hindi ko na nga naisa-isa dito kung ano-ano ang mga rekadong inilagay ni Kuya pero pakaramdam ko ari ipang kaldereta. Hindi nga pala ako sure sa mga rekadong inilagay diyan pero sure talaga ako sa keso at saka sa margarine. Hindi ako mahilig sa mga ganitong klase ng punsyonan pero pag nagustuhan ko naman ay talaga namang sama agad. Nagpahinga na nga lang pala kami dito dahil wala na namang gagawin. Kung mapapansin nyo, pagkaganda-ganda naman talaga diyan ang aking mga kasamahan. Yan talaga ang mga taga-kinabuhayan. Naabutan na nga pala kami dito ng gabi para kahit papano naman makapag-happy-happy. Abay kung mapapansin nyo nga pala si nanay dyan, abay shot puno na. At hindi nga naman talaga makukumpleto ang inuman kapag walang kantahan. Asintabi na lang po sa mga manok din ay talaga namang nakikipagsabayan. Masaya din naman talagang pumunta sa mga ganitong klase ng punsyonan ay talaga namang nakakabawas stress. At ito na nga ang ating pinakahihintay ang araw ng birthdayhan. Kung mapapansin nyo, yan pala ang bola-bola, yung kinudgod naming kamuting kahoy kahapon. Isa lang naman ang bola-bola sa paborito naming kutkutin at talaga namang napakamura na ring ihanda. At maganda rin itong tingnan kapag nakalagay na sa mesa ng handaan. Pagkarating nga namin kinabukasan ay nakita naming tapos na nilang bula-bulahin itong bola-bola. Ganito nga lang pala kasimple ang venue ng handaan. Ika 52nd birthday nga pala ng ating birthday boy ngayon for today's video. First time ko lang din nakapunta dito sa kanilang lugar, gawa lang naman ni nanay, isinama ako. Nakakatuwa at napakalawak ng kanilang bakuran, hindi na nila kailangan magrenta pa ng venue. Kung mapapansin nyo, busy-busy na nga pala ang mga tao din kasi maya-maya marami ng mga bisitang pupunta. Nagsimula nga muna kaming magkantahan dito habang hindi pa marami ang bisita. Paminsan-minsan kasi mas okay nang maging singer ng kaunti lang ang nakakaalam. Maya-maya ay siguradong marami ng tao dahil may banda mamaya, kaya hindi na kami makakakanta. Kaya habang wala pa sila, kami muna ang nagsilbing banda dito, charis. Dahil nakakagutom ang kumanta, ayan nagsikain na nga kami. Ito nga lang ang kakainin ko dito for today's handaan. Buti na nga lang kahit papano ay nasanay na ako ng walang kanin, kaya kahit papano ay makakatipid. Kasama ko nga palang kumain dito si nanay at saka si ate Michelle. Si ate Jo hindi pa raw siya nagugutom, maya-maya pa raw siya. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa mga putahin nila walang iba kundi itong labanos na medyo manamis-tamis na may atayata ito. Napakasarap niya talaga. Hindi na nga ako nagkanin dito pero talaga namang busog na busog talaga ang aking pakiramdam. Pagkatapos ko nga palang kumain ay nag-sneak peek muna ako doon sa may venue. At nakita ko nga dito nagkakainan na nga pala ang ibang mga bisita pero wala pa rin ang banda. Habang tumatakbo ang oras patanghali ng patanghali ay dumadami na o dumadagsa na ang mga bisita ngayon. Kung kanina ay manok ang maririnig nyo, ngayon naman ay aso, pagpasensyahan nyo na. Pagkalipas nga ng mga ilang oras ay biglang dumating na nga itong banda, nag-aayos na sila. Habang nag-aayos na nga dito ang banda ay tuloy-tuloy naman sa dagsa ang mga bisita. Iniwanan ko na nga muna si nanay sa paghuhugas ng mga pinggan at ang sabi ko'y kukuha muna ako ng video ng very light. Sa totoo lang, ako'y nahihiya ditong mag-video kasi hindi pa naman ako sikat na vlogger, baka sabihin, diba? At ito na nga pala ang mga nakahaing handa sa birthdayhan. Hindi ko na pala naabutan dito yung pagkanta nila ng happy birthday kanina at hindi ko na rin naabutan na punong-puno kanina sa handa ang mesa. At siya nga pala ang star ngayon ng ating video, ang birthday boy, walang iba kundi si Kuya Ramil. Happy birthday po sa inyo, God bless po. Dumarami na ang dagsa ng tao dahil magtatanghali na ay talaga namang kainan na, magiging busy na naman kami. Buti na nga lang at nakikisama sa akin ang mga bisita dito, nagtatawanan sila or na-smile sa aking video. Sa totoo lang ay nakakahiya talagang kumuha ng video lalo na kung hindi mo kilala yung mga taong nakapaligid sa iyo. Nagpasama na nga lang ako dyan kay Ate Jonalyn kasi sabi ko talaga nakakahiya, nahihiya talaga akong kumuha. Maigi na nga lang at sinamahan ako. At ito na nga pala ang ganap dito sa kusina ay talaga namang halos lahat ng hugasin ay nahugasan na namin. Para naman kahit umuwi
umuwi na kami ay wala na silang gaanong gagawin pa. Kinuwanan ko na nga pala ng video dito si nanay at saka si ate Jonalyn habang naghuhugas ng pinggan para naman diba kitang-kita. At tumungo na nga pala tayo dito kay ate Michelle ay talaga namang nagsusuper is pa kahit saan talaga mapunta ay talaga namang. Ginawa lang naman itong libangan ni ate Michelle para naman kahit papano hindi siya maboring habang wala siyang ginagawa pa. Pagkabalik ko nga doon sa may venue ay naabutan ko silang nagsasayawan na cha-cha pa more. Bukod sa kantahan ay isa rin ng sayawan sa naging tradisyon nating mga Pinoy. Kaya naman sa bawat punsyonan, lalo na dito sa Pilipinas ay lagi nyo yung masasaksihan. Sa mga sandaling ito ay umuwi na nga pala si ate Michelle at saka si ate Jonalyn, kami na lang ni nanay ang naiwan. Pero bukod sa amin, marami rin ditong bisita ng mga taga-kinabuhayan. Habang inaantay nga namin dito ang aming service ay nanood muna kami dito ng mga taong nagsasayawan. Hanggang dito na nga lang pala itong aking video. Thank you so much for watching. Maraming salamat po. God bless.